Ang bawat truck na inilalagay namin sa kalsada na pumapalit sa isang truck ng diesel ay isang malaking pingga. Iyon ang dahilan kung bakit ginagawa namin ito. At pahalaga ito sa pagkamit ng aming sustainable na misyon sa enerhiya at transportasyon. Ang Toyota ay nagdudulot ng kaguluhan sa isang groundbreaking na hakbang na pinag-uusapan ng lahat. Niyayanig nila ang mundo ng automotive sa pamamagitan ng paggamit ng mga sasakyang pinapagana ng hydrogen. Balak na nakawin ang spotlight mula sa mga electric car. Sa isang nakakagulat na twist, nagsiwalat sila ng mga plano para sa isang bagong modelo na maaaring ganap na baguhin ang industriya ng dekuryenteng sasakyan. Bakit hydrogen? Ito ay napakalinis, mabilis na nagre-refill, nagbibigay daan para sa mas maraming mileage, at mas mabait sa planeta kaysa sa mga regular na sasakyang pinapagana ng baterya. Ang mga bagong hydrogen car ng Toyota ay nakabihag sa buong industriya ng sasakyan. Nagtataka kung ano ang labis na nasasabik sa lahat. Manatiling nakatutok. At hey, i-click ang button na mag-subscribe upang maging unang makarinig ng tungkol sa lahat ng mga cool na balita sa teknolohiya. Nagsimula ang paglalakbay ng Toyota gamit ang mga hydrogen na sasakyan noong 1992 nang makita nila ito bilang isang cool, eco-friendly na paraan upang palakasin ang hinaharap. Hindi lang ito panandali ang fling. Nais nilang manatili dito sa mahabang panahon. Nangangarap na alisin ang maruming fossil fuel at harapin ang pagbabago ng klima. Noong 1996, nagkaroon sila ng malaking tagumpay sa paglulunsad ng kanilang unang hydrogen-powered na kotse, ang RAV4 FCV. Ang maliit na pioneer na ito, na binuo sa klasikong RAV4, ay pinatunayan na ang hydrogen ay maring aktwal na magpaandar ng isang kotse at gawin it ng maayos. Ngunit ang pagtatayo nito ay hindi madali. Kailangang harapin ng mga inhinyero ng Toyota ang ilang mahihirap na gawain. Kabilang ang pagdidisenyo ng mga fuel cell, pag-iisip kung paano ligtas na iimbak ang hydrogen, at pagpapagana ng mga dekuryenteng bahagi. Ang RAV4 FCV ang kanilang sandali ng epiphany. Sa pagpapakita sa mundo na ang pagmamaneho ng zero emission ay hindi lamang isang pipe dream. Ni Beers inong aktwal na gumena. Noong huling bahagi ng 1990s at unang bahagi ng 2000s, nahaharap ang mga inhinyero ng Toyota sa ilang mahihirap na hamon. Ang Toyota ay patuloy na nagbuhos ng puso at pera sa pagperpekto ng teknolohiyang hydrogen. Nakipagtulungan sila sa mga mahuhusay na siyentipiko at mga opisyal ng gobyerno upang mapabilis ang gawain. Sinubukan nila ang kanilang mga fuel cell sa lahat ng bagay mula sa maliliit at maliksi na sasakyan hanggang sa malalaking komersyal na sasakyan. Pagkatapos, noong 2002, inilunsad nila ang Toyota FCHV, isang matalinong kombinasyon ng fuel cell at hybrid na teknolohiya na nagbigay sa amin ng lasa ng hinaharap ng eco-driving. Sa susunod na 10 taon, patuloy na pinino ng Toyota ang mga prototype nitong pinapagana ng hydrogen, na ipinapakita ang mga ito sa mga kapanapanabik na demonstrasyon at pagsubok sa buong mundo. Nakipagtulungan ito sa mga lokal na pamahalaan at grupo upang simulan ang pagbuo ng mga istasyon ng hydrogen na kailangan upang gawing karaniwan ang mga sasakyang ito. Ang lahat ng pagsusumikap na ito ay ginantimpalaan noong 2014 nang ilabas ng Toyota ang Mirai, isang groundbreaking na hydrogen car na nagpamangha sa lahat at pumatok sa merkado. Kahit na may mga hadlang tulad ng kakulangan ng mga gasolinahan at mahigpit na kompetisyon mula sa mga sasakyang pinapagana ng baterya, hindi sumuko ang Toyota sa hydrogen, na nangunguna pa rin sila sa grupo sa pamamagitan ng pag-imbento ng mga bagong paraan para magamit ito, tulad ng sa malalaking truck at bus, at pakikipagtulungan sa mga kasosyo upang maikalat ang mga network ng hydrogen fuel sa buong mundo. Ang Toyota ay tumataya sa hydrogen dahil talagang naniniwala itong isa itong pangunahing manlalaro sa paglipat ng mundo sa mas malinis na enerhiya at mas berdeng mga paglalakbay. Kaya gumagana ba ang hydrogen bilang isang gasolina? At ano ang susunod para sa mga hindi kapanipaniwalang sasakyan? Sumisid tayo. Kilalanin ang Toyota Mirai. Ang pangalan nito ay nangangahulugang hinaharap sa Japanese. At ito ang unang mid-size na hydrogen na kotse na mabibili mo. Nag-debut ito sa Los Angeles Auto Show noong 2014.
na nagpapakita ng pangako ng Toyota sa eco-driving at cutting-edge na malinis na teknolohiya. Direktang hinango mula sa mga ninuno nito ang makinis na disenyo at matalinong teknolohiya ng Mirai. Tulad ng Toyota FCVR at FCV concept cars, lumabas ang FCVR sa Tokyo Auto Show noong 2011. OIM nagbibigay sa amin ng unang lasa ng hydrogen dreams ng Toyota. Habang ang konsepto ng FCV mula 2013 sa parehong palabas ay higit na pino ang pananaw na ito. Ang konsepto ng FCV ng Toyota ay inihayag bilang isang nakamamanghang mapusyaw na asul na sedan. Hugis tulad ng isang patak ng tubig upang ipakita ang eco-friendly na mga kredensyal nito. Bakit tubig? Dahil iyon lang ang lumalabas sa mga sasakyang pinapagana ng hydrogen, walang hindi kasiyasiyang usok. Simpleng Pure H2O Mirai na ipinanganak mula sa konseptong ito ay parang isang nagniningning na bituin ng eco-driving. Ang FCV ay may malaking grill sa harap at matalinong mga bukas na. Nakakakuha ng malamig na hangin at oxygen, pinapanatili nito ang mga fuel cell nito sa mabuting kondisyon at maayos na gumagana. Ito ay kasing laki ng Toyota Camry Familiar at komportable. Pastawi para sa pang-araw-araw ng mga driver, ngunit puno-unos ng susunod na henerasyong teknolohiya, nangako ang Toyota na kayang maglakbay sa paligid ng 700 milya sa buong tangke. Isang tunay na katunggali sa mga kotse na may mataas na pagkonsumo ng gasolina sa loob. Itinampok ng konsepto ng FCV ang isang supercharged na fuel cell system, 2 beses na mas malakas kaysa sa nakaraang version ng Toyota, ang FCHVAD. Ang pag-upgrade na ito ay gumawa ng higit sa 100 kilowatts ng kapangyarihan. Kasabay nito, ang fuel cell ay nabawasan sa laki, medyo matalino. Idinagdag ng Toyota ang sarili nitong magaan na fuel cell array. Naglagay ng 2 atyan, tangke ng hydrogen sa ilalim ng custom-built body para mapahusay ang performance at fuel economy. Ang konsepto ng FCV ay madaling makaupo ng 4 na tao. Perpekto para sa mga pamilya o solong manlalakbay. At mas mabuti pa, inaasahan na ito ay nagkakahalaga ng 75% na mas mababa kaysa sa modelo ng FCV ng Toyota mula 2008. Isang malaking tagumpay sa mga tuntunin ng pagiging affordability. Nang pumasok ang Myra sa merkado noong 2015, idinagdag ng Toyota ang ilan sa mga napatunayang hybrid na teknolohiya nito, tulad ng electric motor at power control unit mula sa hybrid range nito, na ginagawa itong maaasahan, mahusay, at kompletong game changer. Ang konsepto ng FCV ng Toyota ay isang napakatalino na timpla ng teknolohiya na gumana tulad ng isang panaginip sa anumang uri ng pagmamaneho, kabilang ang mabagal na paggalaw ng trapiko sa lungsod. Ito ay kumikilos tulad ng isang regular na dekuryenteng kotse. Kumuha ito ng lakas mula sa baterya na tumanggap ng lakas ng enerhiya sa pamamagitan ng regenerative braking kapag nagpapabagal. Ngunit kapag kailangan mo ng mabilis na acceleration o dagdag na lakas, ang mga hydrogen fuel cell ay papasok and direktang magpapagana sa dekuryenteng motor. Ang baterya at mga fuel cell ay gagana ng magkasama tulad ng mga superhero na pinagsasama ang kanilang kapangyarihan upang lumikha ng isang makinis. Noong Hunyo 2014, naperpekto ng sinasyung na Toyota Badaye ang FCV na inihanda ito para sa totoong mundo. Naglalabas ng mga detalye ng pagpepresyo sa Japan at nagtatakda ng petsa ng paglulunsad bago ang Abril 2015. Nagsimula sila sa mga lugar na nagtatayo ng mga istasyon ng hydrogen upang matiyak na ang mga sasakyang ito ay may tuloy-tuloy na supply ng gasolina. Ang lahat ng pagsusumikap na ito ay humantong sa paglikha ng Mirai, ang unang henerasyon ng Hydrogen Star, codenamed JP10. Ay lumitaw sa eksena noong Disyembre 2014 at tumakbo hanggang 2020. Pinagsasama ang cutting-edge fuel cell technology ng Toyota na may hybrid trickery. Ang Mirai ay nilagyan ng single-speed gearbox at isang maliit ngunit mahusay na nickel metal hydride na baterya na may kapasidad na 1.6 na kW. Sa ilalim ng pagsubok ng US Environmental Protection Agency, maaari itong maglakbay ng 502 kilometro. Iyan ay 312 milya sa isang buong tangke. Medyo kahanga-hanga. Sa puso nito ay isang Toyota Fuel Cell System, TFCS,
Isang matalinong combination ng mga fuel cell at hybrid na Magic na may custom na fuel cell kit, isang boost converter, at mga high-pressure na tangke ng hydrogen. Ito ay gumagana ng napakahusay at hindi naglalabas ng carbon dioxide o anumang nakakapinsalang sangkap, purong tubig lamang. Ang matalinong sistema ng Mirai ay nagbibigay daan ito na bumilis mula 0 hanggang 70, 7 kilometro bawat oras. At iyan ay humigit kumulang sa 60 milyo at mabilis iyon. Ang pagpuno ng hydrogen ay tumatagal lamang ng 3 hanggang 5 minuto, mas mabilis kaysa sa pag-charge ng bateryang sasakyan. Mayroon pa itong nakakatuwang H2O button para maalis ang sobrang singaw ng tubig. Ang tanging na ilalabas nito ay ang paghahalo ng hydrogen at oxygen sa fuel cell. Ang Mirai fuel cell ay isang tunay na rockstar. Gumagamit ito ng cool na 3D grid na disenyo para perpektong ipamahagi ang oxygen sa mga surface. Ang trick na ito ay ginagawa itong napakahusay sa pagbuo ng kuryente. Kasabay nito, it's a maliit ngunit makapangyarihan. Ang mga tangke ng hydrogen na may mataas na presyon ng Mirai ay matigas gaya ng mga koko. Ang mga ito ay binuo gamit ang isang 3-layer construction at carbon fiber reinforced plastic at nylon mula sa UBI Industries. Ang dekuryenteng motor nito na hiniram mula sa hybrid na kaalaman ng Toyota ay nagpapalabas ng 130 kilowatts ng kapangyarihan at 335 Newton-meters ng torque. Ipinares sa isang nickel-metal hydride na baterya tulad ng nasa modelong Camry Hybrid. Napakahalaga din ng kaligtasan. Sinubukan ng Toyota ang Mirai na parang baliw sa Higashi Fuji Technical Center nito. Ginamit ang mga materyales ng carbon fiber sa katawan nito upang sumipsip at mag-alis ng epekto ng enerhiya na tinitiyak ang kaligtasan ng lahat sa loob. Ang mga hydrogen sensor ay matatagpuan din sa buong kotse upang makita ang mga tagas at mabilis na isara ang mga tangke kung kinakailangan. Ang mga tangke ay matatagpuan sa labas ng cabin. Kaya ang anumang tumatakas na hydrogen ay umaagos lamang ng hindi nakakapinsala. Ang buong estruktura ay idinisenyo upang protektahan ang parehong mga nakatira at mga pangunahing bahagi ng kotse. Pero teka, meron pa. Ang unang Mirai ay simula pa lamang. Ang tagumpay nito ay nagbigay daan para sa ikalawang henerasyong Mirai at nagsisimula pa lang ang Toyota. Sa hydrogen adventure na ito, itinaas ng Toyota ang bar. Ang pangalawang henerasyong Mirai ay inihayag noong Oktubre 2019 gamit ang model-long code na JP20. Pumasok ito sa produksyon noong Disyembre 2020. Itinayo sa bago, eleganteng TNGA platform ng Toyota. Ang Mirai na ito ay may rear-engine, rear-wheel drive system. Ginagawa nitong mas mabilis at mas kasiya siya ang pagmamaneho. Mas mahusay na binabalanse ng bagong layout na ito ang bigat ng kotse at nagbibigay ng mas maraming interior space para sa mas komportableng biyahe. Sa ilalim ng hood, pinahusay na fuel cell drive system, bumubuo ng 182 horsepower at 300 Newton-meters ng torque. Makabuluhang higit na lakas kaysa sa orihinal na Mirai. Nangangahulugan ito ng mas mabilis na pagsisimula at isang buhay na karanasan sa pagmamaneho, ang lahat ng ito habang pinapanatili ang isang kapaligirang friendly na klima. Ang dekuryenteng motor ay gumagana sa isang single-speed gearbox at isang maliit na lithium-ion na baterya. Pinapalawak ang driving range sa isang handin. Kapani-paniwalang 627 kilometro sa isang tangke ng hydrogen na may kabuang 647 kilometro sa isang tangke. 141 litro. Maaari kang magmaneho ng mas matagal sa pagitan ng mga fill-up. Perpekto para sa sinumang gustong magmaneho ng eco-friendly. Walang abala. Ang makinis at modernong disenyo ng Mirai ay hindi lamang para sa decoration. Ito ay nilikha na may aerodynamics at pang-araw-araw ni paggamit sa isip. Ang interior ay kahawig ng isang marangyang sala. Nilagyan ng makabagong teknolohiya at maginhawang mga tampok. Mula noong Marso 2023, nagdagdag ang Toyota ng bagong infotainment system para panatilihin kang konektado sa isang napakadaling gamitin na interface. Mayroon din itong Teammate Level 2 Driver Assistance System ng Toyota.
na nagbibigay daan sa hands-free na pagmamaneho sa ilang particular na kalsada at maging ang paradahan na may matalinong tulong. Ang pagmamaneho ba ay mas ligtas at hindi nakaka-stress? Kaligtasan? Ang Mirai ay may control sa lahat. Nakakuha ito ng 5-star na rating mula sa Euro NCAP noong Setyembre 2021. Mula nang pumatok sa mga lansangan, naging hit ito. Nakabenta na ito ng 21,475 units sa buong mundo noong Nobyembre 2022. Ang kotseng ito ay patunay ng hydrogen dream ng Toyota. Naghahatid ito ng malaki, nakaistilong, makapangyarihan, at pang planeta. Sabay-sabay, gustong-gusto ng Estados Unidos ang Mirai na nakakuha ng 1138 na mga unit. Sumunod ang Japan na may 7,435 units. At ang iba pang mga lugar sa buong mundo ay nagdaragdag ng isa pang 2,622. Siyempre, ang mga numerong ito ay maaring hindi mukhang malaki. Ngunit ang teknolohiya ng hydrogen ay isang batang tuta pa rin. Aabutin ng ilang oras upang makakuha ng katanyagan. Pa rin. Ay nitagumay mga Mirai at nag-apoy sa ilalim o Toyota upang patuloy na itulak ang laro ng hydrogen car sa bagong taas. Hindi humihinto ang Toyota sa Mirai. Mayroon silang 2 bagong fuel cell electric vehicle, FCEVs, sa pipeline para masira ang lineup nila. Higit pa rito, binibigyan nila ng makeover ang Mirai mismo. Ang mga tagahanga ay may ilang reservasyon tungkol sa kasalukuyang version. Gaano sikip ang cabin at maliit na ball. Kaya inaayos ng Toyota iyon na may mas maluwang, mas practical na interior na nagpapanatili pa rin ng cool na estilo at buhay na pagganap ng Mirai. Ang kinang na ito ay nagpapakit na gusto ng Toyota na makinig sa mga driver nito at gawing mas mahusay ang karanasan sa pagmamaneho. Isa sa mga kapana-panabik na bagong feature ay ang Toyota Mirai Sport. Isang souped-up na version na may matapang, sporty vibe. It has a menacing look with a new bumper, black surround, at rear diffuser na hindi lang mukhang matalas. Tinutulungan nito ang kotse na dumikit sa kalsada sa matataas na bilis. Ang Toyota ay pinapaganda ang suspension. At drivetrain, binibigyan ito ng mas matalas na handling at mas dynamic na pakiramdam. Kapag pinindot mo ang gas o kaya ay sumama ka sa isang kanto na may mas maraming kapangyarihan, ito ay mas mabilis mula sa simula. Ito ay pinagsasama ang nakakakilig na eco-friendly na pagmamaneho sa isang freak na pagmamaneho. Marami pang kilalanin ang Toyota Crown FCEV Elegant. Isang 4-door sedan na may front engine at rear-wheel drive. Nagmamaneho ito na parang panaginip. Pinagsasama ng eleganteng biyaheng ito ang maayos na biyahe sa lakas ng hydrogen. Nagpapatunay na handa ang Toyota na harapin ang hinaharap ng may estilo at kumpiyansa. Ang Toyota Crown FCV. Magagamit sa 2 hindi kapani-paniwalang version, isang hybrid at isang version ng hydrogen fuel cell. Ang modelo ng fuel cell ay humihiram ng parehong mga high-tech na gadget gaya ng pangalawang henerasyong Mirai. Kabilang ang 3 high-pressure na tangke ng hydrogen na nagpapahintulot dito na maglakbay ng hindi kapani-paniwalang 800 at 20 kilometro. Mga 500 at 9 na milya sa isang solong punan. Ang mabuti pa, 3 minuto lang ang kailangan para makapag-refuel. Paglutas ng isa sa mga pinakamalaking problema ng mga kotse ng hydrogen. Gumagamit ito ng lithium-ion na baterya upang kumonekta sa dekuryenteng motor. Walang putol na nagpapalipat-lipat sa pagitan ng hydrogen at electric power para sa karanasan sa pagmamaneho na parehong malakas at walang hirap. Ang aking Crown cabin ay purong luho. Mag-isip ng mga premium na materyales at napakakomportabling layout para sa lahat ng nakasakay. It ay may kasamang magarbong infotainment system, madaling gamitin, at mamamatay na audio at mga pagpipilian sa connection upang gawing hindi kapani-paniwala ang bawat paglalakbay. Ang kaligtasan ay isa ring pangunahing alalahanin. Gamit ang isang host ng matalinong mga tampok ng tulong sa pagmamaneho upang panatilihin kang protektado at nasa control. Unang ipinakita ng Crown Sedan ang pre-production styling nito noong Hulyo 2022. Napunta ito sa Japanese market noong Nobyembre 2, 2023 at nagsimula itong magbenta tulad ng mga hotcake noong Nobyembre 13. Naglalayon ng 600 unit sa isang buwan. Hindi pinapanatili ng Toyota ang Crown sa sarili nito. Papunta rin ito sa China.
Matapos bawiin ang 14th generation Crown mula sa China noong 2020, inanunsyo ng Toyota ang engrandeng pagbabalik nito noong Nobyembre 2020. Sa Guangzhou Auto Show noong Disyembre 2022, isang gumaganang hydrogen-powered prototype ang nanakaw sa palabas sa Fuji Speedway sa panahon ng 24-hour Fuji Endurance Race noong 2023. Ilulunsad ito sa China. Extreme 202 na version sa Abril 2023. Handa na itong pasayahin ang mga mamahaling kotse. Sa malaking merkado na ito, ang Toyota Crown ay gumagawa ng isang malaking splash sa China. Ipinapakita kung gaano karaming tao ang nagsisimulang mahalin ang mga sasakyang pinapagana ng hydrogen. Sa isang lugar kung saan ang mga dekuryenteng sasakyan, ang mga dekuryenteng sasakyan ay minsang namuno sa eco-driving scene. 6 katanyagan, Noi Crown ay nagpapatunay na ang mga tao ay nagsisimulang magpainit sa teknolohiya ng hydrogen sa malaking paraan. Ang mga mamimili ay gumon sa napakabilis nitong pag-refueling na tumatagal lamang ng ilang minuto at nagbibigay daan sa mas mahabang pagmamaneho sa isang tangke kumpara sa maraming mga dekuryenteng sasakyan. Sa walang awa na merkado ng kotse ng China, ang Crown ay nagnakaw ng palabas. Ang mga tao doon ay hindi makakakuha ng sapat sa hindi kapanipaniwalang pagganap nito. Sopistikadong teknolohiya at isang perpektong timpla ng karangyaan at isang planeta-friendly na kapaligiran. Lalo itong sikat sa malalaking lungsod kung saan itinatayo ang mga istasyon ng hydrogen. Pinapadali nito ang paglalagay ng gasolina at pagtama sa kalsada. Itinuturing ito ng mga Chinese na driver na isang matalinong pagpili. Isang nakaistilong pagpipilian na hindi nagtitipid sa eco-credit. Habang parami ng parami ang nalalaman ng mga tao sa mga benepisyo ng hydrogen, halimbawa, na ito ay environment-friendly at napakahusay. Yung mga kotse tulad ng Crown ay magiging mas sikat. Higit pa rito, ang mga alalahanin tungkol sa mga kakulangan sa baterya, komplikadong mga supply chain, at yung magulo na bahagi ng pagmimina ng lithium. Sa kaso ng mga dekuryenteng sasakyan, ang hydrogen ay mukhang sariwa, isang kapanapanabik na option. Mayroong lumalagong buzz na ang mga hydrogen na sasakyan ay maaring maging isang tunay na katunggali sa mga dekuryenteng sasakyan. Lalo na sa mga lugar kung saan ang mabilis na paghinto at mahabang paglalakbay ay susi. Harapin natin ito. Mag-refuel sa ilang minuto. Mas mabuti kaysa maghintay ng dekuryenteng sasakyan. Nagcha-charge anumang araw para sa mga taong gusto ng kaginhawahan ng walang kompromiso. Pagdating sa mga dekuryenteng sasakyan, ang mga sasakyang pinapagana ng hydrogen tulad ng Crown ay nagsisimulang magmukhang hinaharap. And ang mundo ay napapansin. Ang Toyota ay ganap na tumetaya sa hydrogen. At hindi lang nila sinasabi na totoo ito. Ginagawa nila. Pinapalawak nila ang kanilang line-up ng sasakyan na pinapagana ng hydrogen at nagsusumikap sa paggawa ng mas maraming istasyon ng gas. Ginagawa nitong mas madaling gamitin ang mga sasakyang hydrogen at mas nakakaakit para sa pang-araw-araw ng mga driver. Naisasabik ang mga tao at sinusuportahan ng mga pamahalaan ang teknolohiya ng hydrogen. Mukhang malapit nang mapunta ang mga sasakyang ito sa lahat ng dako. Direktang competition sa mga dekuryenteng sasakyan. Mga dekuryenteng sasakyan para sa unang lugar. Ngunit ano ang tungkol sa planeta? Tingnan natin ng maigi. Hydrogen cars versus mga sasakyang dekuryente. Alin ang green champion? Dahil tinatapon natin ang mga fossil fuel para sa mas malinis na enerhiya. Parehong mga dekuryenteng sasakyan at hydrogen fuel cell na mga sasakyan ay mga bayani sa pagbabawas ng ating carbon gulo. Ngunit mayroon silang kanilang mga kalakasan at kahinaan. Kaya tingnan natin kung ano ang nakakaakit sa kanila. Isipin ang kapaligiran, kaligtasan, at ano ang kailangan natin para gumana ang mga ito. Iyon ang tungkol sa lahat. Parehong tungkol sa seguridad ng enerhiya at pagbabawas ng mga carbon emissions. Maaaring bawasan ng mga electric vehicle at HFCVs ang ating mga gawi sa langis at nililinis ang hangin. Lalo na kung pinapalakas natin sila ng renewable energy sources tulad ng solar o wind. Ito ay hindi lamang pagpapalit ng isang limitadong gasolina. Para sa isa pang, ito ay isang larong nagbabago ng enerhiya na hindi natatapos, kaya't parehong MVP sa lalaban para sa isang carbon-neutral na mundo, hindi nawawalan ng pump. Mas malinis na transportation,
Ngunit may nahuhuli. Kung gaano sila kaberde, depende sa kung paano natin ginagawang marumi ang kanilang katas elektrisidad o hydrogen mula sa fossil fuels, hindi napakalinis. Mga renewable source. Ngayon, pinag-uusapan namin ang paglilipat sa mga dekuryenteng sasakyan at HFCV. Hindi ito kapirasong cake. Kailangan namin ng maraming charging station para sa mga EV at hydrogen dispenser, para sa mga HFCV, at nangangailangan ng malaking pera na on-apush na. Matalinong pagpaplano at pakikipagtulungan sa pagitan ng mga negosyo ng gobyerno at ordinaryong tao. Ang mga sasakyang dekuryente, mga EVC, at mga kamanghamanghang mga sasakyan na elektrisidad at hydrogen. Ilang issue sa pag-unlad na kailangan nila solusyonan bago magsimulang magmaneho ang lahat para sa mga EV. Ang diin ay sa rechargeable battery technology. Mag-isip ng mas mahabang biyahe at mas mabilis na paghinto para sa mga HFCV. Ang ideya ay gawing mas mura ang hydrogen para mag-produce at magtayo ng higit pang mga fuel station ng mga sasakyang dekuryente ay karaniwang nauuna sa mabilis na pagpapabilis at mas mabibilis na halaga sa mga HFCV. Ngunit sila ay mas mahirap at mahal upang ipatupad gaano sila kaberde. Depende ito sa pinagmumulan ng kuryente. Ang mga dekuryenteng sasakyan ay maaring maging eco-superstar kapag sinisingil ng malinis na enerhiya tulad ng hangin o solar. As ang mga HFCV ay kadalasang gumagamit ng hydrogen na ginawa mula sa natural na gas na naglalabas ng ilang carbon dioxide. Mukhang hindi maganda. Iyon ang dahilan kung bakit ang berdeng hydrogen na ginawa mula sa renewable energy at zero emissions ang pangarap na layunin. Ang mga dekuryenteng sasakyan ay kasalukuyang nanalo sa paligsahan sa Katanyagan. Salamat sa mas mahusay na teknolohiya at napakaraming charging point. Nandito na sila. Ang boom ng electric vehicle ay hindi mapigilan. Ang mga malalaking tatak ng kotse ay tumataya sa kuryente. At ang merkado ay sumasabog. Para matuloy ang party, kailangan namin ng matatag na network ng pagsinggil. Pasindim na nangangahulugang malalaking plano at malaking pera para sa renewable energy. Mga power grid at charger sa lahat ng dako. Walang gustong magpawis. Nauubusan na sila ng baterya. Ang mga dekuryenteng sasakyan at pagbabawas ng oras ng pagcha-charge. Ang mga ito ay ganap na tagumpay para sa sinuman na handa na mag-green. Ang imbakan ng enerhiya ay napakahalaga para sa mga sasakyang dekuryenteng. Paratados na papanatiling maayos na pag-agos ng kuryente. Kahit na, ang lahat ay naniningil sa kasabay habang dumadami ang nagiging kuryente. Ito also ay nagiging napakahalaga ng pagkonekta ng mga sasakyang dekuryente sa power grid sa matalinong pagbabalanse ng kanilang enerhiya habang mababa ang pag-andar ng mababa, mas luntian, at nagpapalakas ng mga sistema ng enerhiya. Ang sustainable electric vehicle setups ay hindi lamang tungkol sa mga charger. Kailangan nila ng mga repair shop at serbisyo para mapanatiling maayos ang pagtakbo ng kanilang mga sasakyan. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang eco-friendly na kapaligiran na nagpapadali sa pagmamaneho ng kuryente at nakakamangha. Ang mga hydrogen na kotse ay may kanilang mga cool na bentahe. Nagre-refuel sila sa loob ng ilang minuto, hindi oras, para silang nagpupuno ng petrol car. Perpekto para sa mahabang paglalakbay o para sa mga abalang fleet. Higit pa rito, ang mga sasakyang hydrogen ay kadalasang sumasaklaw sa mas mahabang distansya, mahigit sa 500 milya, at mga sasakyang pang-hydrogen worries. Parehong tumatakbo sa labas ng sasakyan, mahusay para sa mga sasakyang dekuryente. Pollution sa tambutso. Ngunit maaring mauna ang hydrogen sa mga tuntunin ng paggamit ng mapagkukunan. Kung pinagmumulan natin ito sa malinis na mapagkukunan, mabilis, long-range at planeta-friendly, ang hydrogen ay may malubhang application. Ang mga sasakyang hydrogen ay kumikinang. Kapag tiningnan mo ang kanilang pinagmumulan ng enerhiya, maaari silang tumakbo sa hydrogen, ginawa mula sa hangin o solar energy. Pinapanatili nilang sobrang malinis ang mga bagay. Hindi tulad ng mga dekuryenteng sasakyan.
Hindi nila kailangan ng malalaking baterya ng lithium na nangangahulugan ng mas kaunting pagmimina at gulo para sa planeta. Nakakatulong din ang hydrogen na mag-imbak ng karagdagang renewable energy. Pinapakinis ang pagtaas at pagbaba ng solar at wind energy. At maaari itong lumawak ng mabilis. Iyan ay eksakto kung saan kami ay tumutuon sa berdeng hydrogen. Para sa malalaking trabaho tulad ng mabibigat na truck or bus, ang hydrogen ay ang kampeyon. Ang mataas na density ng enerhiya nito ay nakakatalo sa mga baterya. Ginagawa itong perpekto para sa mahabang paglalakbay ng hindi nagpapabigat ng mga bagay. Ngunit ang pagiging berde ay nakasalalay sa mga taong nagmamahal dito. Mas matalinong pagmamaneho, medyo cool. Tama? Ang pagbuo ng mas mahusay na infrastruktura at matalinong teknolohiya ng enerhiya ay susi sa pagbabago ng paraan ng ating paglilibot. Ang green hydrogen ang big deal dito. Ito ay ginawa mula sa malinis na bagay tulad ng hangin o solar power upang hatiin ang tubig sa hydrogen at oxygen sa pamamagitan ng electrolysis. Walang masamang emisyon, malinis lang. Planeta-friendly na enerhiya, hindi tulad ng lumang hydrogen. Gawa ito mula sa mga fossil fuel na nagpapalabas ng carbon. Pinapanatiling malinis ng berdeng hydrogen ang lahat. Tamang-tama ito para sa mga bagay na mahirap magpakuryente tulad ng malalaking pabrika. Ang mga eroplano at barko o nagpuputol ng mga emission kung saan hindi nagagawa ng mga baterya. Dagdag pa na maaari silang mag-imbak ng dagdag na nababagong enerhiya mula sa maaraw at mahangin na mga araw at i-convert ito pabalik sa enerhiya kapag kailangan natin. Mga tren. At kahit na mga eroplano, kung saan ang mga mabibigat na baterya ay hindi nagagawa. Ang mga hydrogen fuel cell ay magaan. Ang mga nag-iimpake ng maraming enerhiya. Mabilis silang nagre-refuel at napakalayo. Perpekto para sa mga mabibigat na lifter. Salamat sa paggamit ng malinis na hydrogen. Mababawasan natin ng malaki ang carbon footprint ng transportasyon. Maaaring palitan ng berdeng hydrogen ang maruruming panggatong tulad ng carbon sa mga industriya tulad ng bakal at mga chemical. Nililinis din ang mga maruruming sektor na iyon. Ang mga bansang may maraming araw o hangin ay maaring maging mga hydrogen superstar. Sa pagtingin sa hinaharap, parehong mga dekuryenteng sasakyan at mga sasakyang hydrogen ay susi sa isang mas berdeng hinaharap. Ang mas mahuhusay na baterya magpapalakas sa mga dekuryenteng sasakyan, habang ang mas maraming lokasyon ng pag-charge at paglalagay ng gasolina ay patuloy na tumatakbo. Habang nakikita ng mga tao ang mga berdeng benepisyo at mas mababang gastos sa pagpapatakbo, mas maraming tao ang sasabak, lalo na sa mga gadget na sinusuportahan ng gobyerno, ginagawang mas kaakit-akit ang alok. Yun lang muna. Salamat sa panonood. Nag-enjoy ka ba? Pindutin ang like, magdagdag ng komento, at mag-subscribe para hindi ka makaligtaan.